kaigsunan. Mayong hapon na itong tanan. It's good to be in church. Labi na sa oras sa kahaponon. Kay mao ni ang oras mga igsoon nga lami kaayong higda-higda. Domingo sa hapon, lami kayong iligid-ligid. Pero mga kaigsunan, mas nindot gyud na ata sa simbahan. Mao nang pasalamat ta sa matag usa nga naa karon diri. O hinaot pa nga maminaw gyud ta sa mensahe mga kaigsunan. Ipadayon nato ang pagtuon sa people in the New Testament, ika 142. So magampo sa ta mga kaigsunan sa di pa nato i-reveal kinsa atong isgutan karong hapon. Let's all stand. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this wonderful afternoon that you have given to us. Thank you, Lord, sa mga verses nga na-recite kaganina. Nagpasalamat kami, Lord, nga ikaw naghatag ka namo balang espiritu nga maoy mo tudlo, magpasabot ka namo sa mga bersikulo nga among pagabasahon. And I thank you, dear God, also for the message that you're going to allow me to deliver to your people this afternoon. Please use me once again. Empower me, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Life of Malchus. Malchus. Ilado kayo ni siya gyud mga kaigsunan. Not by name, but by ear. Ilado kay ni siya tungod sa dunggan. Alright? So, dili sa ni siya baboy, ilado kay dunggan sa baboy, basta lechon, magi ilugan. No? Pero kani si Malchus mga igsoon, nailhan ni siya tungod sa iyang dunggan nga naabis. Mao ni ang iyang kinabuhi. Alright? So dili kayo ni siya daghan og record sa Bible, sama sa din ni Lydia mga kaigsunan, pero ang nakalahi lang ani nila ni Lydia, si Lydia naa siya sa nindot nga mga pagtulunan bitaw nga atong mahinumduman si Lydia, makaingon sa ta nga nindutag among mga kababayan parihas ni Lydia. O karon atong isgutan si Malchus. In the shadows of Gethsemane, a servant named Malchus stepped into history. Though mentioned only briefly, his wounded ear and Christ's healing touch reveal a powerful lesson. Human zeal may wound, but divine mercy restores. So, unsa may pasabot aning human zeal may wound. Gi-picture out ani si Pedro mga kaigsunan sa tawhanon nga emotion. Hulbot dayon og espada gihiwa ang dunggan mga kaigsunan ni Malchus. Unya si Malchus ni sunod rabay ana sa order. Amen. But nakita sa nato ang divine mercy sa Ginoo nga iyang gi-restore og balik ang dunggan ni Malchus mga igsoon, ug unsa may lesson ani nga atong makatunan mo nay atong hisgutan karong hapon. Susugdan nato number 1, his position. Kani si Malchus a servant of authority. So under ni siya sa authority, dili ni siya leader mga kaigsunan, dili ni siya usa ka tawo nga taas og posisyon sa kinabuhi, kundi under ni siya sa authority sa mga high priest. Mao ni nakakuan ani niya, nakaluoy ani niya kay sunod-sunuran ra gyud ni siya. So dakpon si Kristo kay ilamanggi kunayban si Judas Iscariot mga igsoon. So kung kinsa toy kisan ni Judas Iscariot, mao na to siya. So andam na usa na si Malchus mga kaigsunan nga frontliner sa pagdakop ni Christ. So siya may duol-duol, siya gihiwa mga igsoon ni Pedro. Sa positioning, siya giduol ni Pedro kay mao may dili ingon nga naa sila'y atraso ni Malchus, pero impulsive maguni si Peter God. Impulsive kay ba? Sayang kalagot, emosyonal kay istanan. Sayang kalagot, pahimungtan si Malchus mga igsoon, pero ato na ni klaroho na kani si Malchus, he was under the authority of the high priest. So, buot sabton, wag ni siya mahimo, butuman na gyud ni siya kay
Walang personalan, trabaho lang. Mao gini iya. No, wala may istorya kayo bahin sa iyang batasan mga igsoon. Pero atong i-learn ni unsa man ni mga panghitabo. Malchus is identified as the servant of the high priest. Mao gini siya. So in John 18 verse number 10, atong basahon diri sa John 18 verse number 10, ingon sa Bible, then Simon Peter, having a sword, drew it. Abti kayo no. And smote the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. So, dunggan na ni ang na-involved sa kang Malchus mga igsoon, mo na-appeal siya, na-isgutan ang iyahang ngalan. Pasalamat lang sa ni siyang Pedro nga ang iyang dunggan na pilian. Kaya nga naman, kung wa pa ni hiwaay ang dunggan, di ni ma-mention iyangan. Dili man na. Wa may point nganong isgutan ang mga ngalan sa mga sundalo, no, mga servant nga modakop kang Jesus Christ. Dili naman to ang isgutan. Wa gay isguti ang ngalan sa mga high priest. No, gikuridas ra high priest. Unya kani servant of the high priest. So sa kadaghan dito nga nag-alirong nga modakop kang Kristo, si Malchus man mao'y gihiwaag dunggan mga igsoon. So gihinganlan. No, the servant's name was Malchus. So unsa may role ani niya mga kaigsuonan? His role shows he was close to religious power, though not himself a leader. Close siya kay sa kadaghan nga pwede nga gamiton sa pagdakop kang Christ, usa siya nga na-select. So though dili siya leader, wala man gisgutan sa Bible nga commander siya sa mo'y mudakop, pero kauban na siya dito ba? Pero lagi, the chosen of Mr. Peter, the chosen of Apostle Peter, tingali ang ganong dunggan masadyod mo na kuanan ni Peter ba? Tingali murag tangkagon tingali dunggan ni si Malchus, nagduwa kung utok ba? Kay dili na sayon hiwaon ang dunggan, oy. No. Tangkag tingali ni murag maglitson ning dungganan. O nilikay ba to pagkuhan? Pero kung nilikay, apil ang abaga. Kay gawas guning abaga god. Dunggan lagi kay specific man ang Bible. Gihiwa ang dunggan. Anong mingo magyuta nga di man kadua akong utok mga igsoon nga kanang gitigbas ni kanang Peter unya nilikay unya naigo ang dunggan di apil unta to diri. Suya kay sa dunggan kay dako tingaling dunggan ni Malchus. Amot lang wa man specify sad. Gadua-dua lang ni atong utok ba. Pero ang pasabot na to diri sa point number 1, unsay posisyon ani ni Malchus o nganong naapil man ni siya. So usa ni siya sa gisugo gisaligan nga maoy mo dakop ni Kristo. Okay, number 2. His peril, unsa may kasakit na niya, wounded in the garden. Wounded in the garden. So, Malchus was caught in the clash between Peter's sword and Christ's arrest. Mao giniiyahan, naipit mga kaigsuonan. So, napatunga siya sa kang Kristo ug sa espada ni Pedro. Naipit siya. No? Mura napahimungtan ang iyang dunggan mga kaigsuonan. So, sa kadaghang part sa iyang lawas, trivia man nganong dunggan magyud si Peter ato ni pangutanon, no? Controversial ni oy, nganong di man ilong, nganong di man tudlo, no? Nganong di man kamot, nganong di man tiil. Oh, anong sa tanang part sa lawas nganong dunggan mangyud? Ugwa na lang niya diretso as liog. Oh. So, in Luke chapter 22, verse number 50, ingon sa Bible mga kaigsuonan,
And one of them smote the servant of the high priest and cut off his right ear. So, siya mo nasamdan sa kadaghan dito nga kanang mo-arrest sa atong Ginoong Hesukristo, si Malchus mauragyoy nasamdan. So, tungod ani, he became a symbol of human zeal clashing with divine purpose. Nindot kaayo, no? Nahimo siyang simbolo. Kay, ang story, di naman yun pwede ma-erase to. Kay, that was about the betrayal of the Lord. Mauto siya ang pagtugya na ni kanang Judas Iscariot sa mga high priest ang atong Ginoong Hesukristo. So, dili lang kay si Judas Iscariot ang katong iyahang the devil's kiss. Nga mao ini sikat, dili lang kay kato, pero apil na ang dunggan ni Malchus, mga igsoon, na apil sa history. Nahimong symbol of human zeal. No? Nadamay ang dunggan, clashing with divine purpose. So, ingon ana kasikat ang dunggan ni Malchus. No, mainta ning wa may say istorya mga igsoon right after aning panghitabo. Tungod sa iyang nakita ba nga sa milagro nga gibuhat ni Christ, wala man say istorya na unsa na si Malchus, nahimo ba siyang believer or nagpadayon ba siya sa iyahang pagserbisyo sa mga high priest? Wala may istorya na. Ngayon tanig na luwas ni siya kay mapangutana gyud nato. No? Makakita ta siyang dunggan ba? Maole. Pareha si jailer, nalangit man, naluwas man. Okay, number 3, his healing. Nindot kaayo ang iyang healing. Touched by Christ. Pagkaanindot mga igsoon, pipila lang sa Bible nga makita nato nga si Kristo mismo mao'y nag-touch. Ang buta, do luwa iyang gigamit mga kaigsunan, pero luwa ni Kristo. Ito naawar ko na. No, nagluwa siya dito sa yuta o niya iyang gihimong clay, gibutang niya sa mata, naayo ang buta. Nindot kaayo ba nga kuan nga what a privilege. No nga nahikap gyud sila ni Kristo. So si Malchus dako kining panalangin, dapat magpasalamat gyud siya ni Pedro, salamat ako imong gipili. No? Nga bisan tuod wala ni siya nituo sa kuan sa kanang atong Ginoong Hesukristo, kay naaman siya sa high priest nga habig. Pero mga kaigsunan, tinuon magyud nga atong Ginoong Hesukristo, mo magyud Ginoo gyud. Bulahan kay siya oy. Nga personally na-touch siya ni Christ ug nauli ang iyang dunggan. So mo na nakanindot. Jesus, even while being arrested, showed compassion by healing Malchus. An example that Jesus portrayed to all of us. Bisan sa mga tao nga ma-apil siya, apil nga modakop niya, nahiwa man sa iyahang kauban, mga igsoon, si Kristo nagpakita sa iyang compassion. Iyang giayo si Malchus. Ingon anak ka nindot ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang panahon sa diri sa kalibutan mga igsoon, na example that he showed in Luke chapter 22 verse number 51. Ingos Bible mga kaigsonan, and Jesus answered and said, "Suffer ye thus far." And he touched his ear and healed him. Healed him. What a miracle. Kay kato nahiwa man gito. Nahiwa gito niya gibalik ni Kristo mga kaigsunan ang dunggan. Cut off good, cut off. Gihiwa gyud ang dunggan ba gihiwa. Unya gibalik ni Christ. Bisag kato lang mga kaigsunan. Siya ro naman sa makaunaw na sila maayo mo magic aning Kristo eh. Nisamot ilang kasuya, nisamot ilahang kalagot, hinuon nga, na atong gipadakop ni sikat na man nagsamot. Kay lagot man jud kani mga high priest, kaning
tao mga kaigsunan nga galagot na ka sa usa ka tawo, bisag unsa pa mga nindot nga makita nimo nga mga tao ni abiba mga kaigsunan, the more na maglagot hinuog ka. Tungod sa imong pagkayawan o kasing-kasing. So, wa naman lunod naman kayo ang mga high priest, gigamit magyud sila sa yawa magyud mga kaigsunan nga kinahanglan mapakgang gyud ang mission ni Christ nga luwason kita mga tao. Nga dili gyud kaabot si Christ dito sa cross, nga sila mismo may makakuha sa kinabuhi ni Christ, pero unsaon man wa man sila nagmadinaugon. So kani mga portion nga ingon ani sa ilang pagpaningkamot nga dili sad sila nga mahug na magkuan hinon, magrevolt na hinon ang mga tao kay daghan na baya mga believer aning panahon na ni Christ. Unya kung ila lang diretso og patay si Kristo without any reason, sila patay sila sa mga tao. So kinahanglan maagi siya o kanang legal ba? So mo pasangin lang nila nga makasasala, ilang gipapriso, wa mo sila mahimo. So kani panahon na, wa nagi kuan na, ilan ang dakpon. Kay ang ilang kuan ani makasasala lagi si Christ. Ila ipagawas ba nga makasasala si Christ. Pero bisag kanina lang mahigmata sila ba, pero wa na lagi lunod na kayo. Wala na chance nya apil magyun siya sa kanang plano sa Ginoo gud nga mao gini may tabo. So, lesson atong i-learn. This act reveals Christ's mercy toward both friend and foe. Usa ka example nga dapat naa sa mga Kristohanon. Usa ka example nga gipakita ni Christ mga igsoon nga bisan tuod wa may labot si Peter nga dakpon. Pero si Peter nagdepensa kang Christ o sa iyang pagdepensa sa atong Ginoong Hesukristo, nakasa si Peter sa usa sa mudakop. Pero tanawag unsa nga compassion ang iyang gipakita mga kaigsuonan. So ang mercy ni Christ is fair to all. Para sa karon sa atong panahon, para sa mga anak sa Dios, na ay ang mercy available. Na it will endure forever. Para sa mga unbeliever, the same mercy iyang gihatag mga igsoon. Na kung mo surrender mo sa inyong kinabuhi sa Ginoo, bisag unsa pa ka nga klase nga tao, ang mercy sa Ginoo kaya ka nasapnayon. Kay there is no amount of sin nga makadefeat sa mercy sa Ginoo. Tanang tao aning kalibutan na mo na kita kung maiyon ta nga unsa may scope sa atong ministry, pagkalapad mga igsoon. Pag makakita kag tao, scope na. Pag makakita ka, every person in this world is a prospect for salvation. So sa kadaghan nga dapat natong trabahoon, ngano ang mga Kristohanon murag wa may matrabaho. Wa mo kauna-huna ana. Tingali ang tao karon, apil ang mga Kristohanon daghan lag mga kontra. Musulwining day ka na imong kontra. Musulwining day ka na mga tao gipasakitan ka. O di ba dili? Pero sakto di na. Sakto di na. Pwede naman itong pasagdan to ni Christ. Nahiwa naman. Nahiwa na. Pero dili to dapat. Murang giingnan niya si Peter, suffer ye thus far. Murang nilapas na ka sa boundary. Sobra na. Murang iyang gipakita mga igsoon nga iyang compassion extended even to the foes. Muna kita, muhatag ta sa Ebanghelyo, walay pili. Walay pili. Mahimo pa na noon nato nga kanabitong means of restoration. Di ba? Pero maghuwata sa panahon. Kay di man sad, maminaw din na nato nga kaaway man. Di ba? Pero in your heart ba, dapat walay restriction. The reason lang tingali, because you are not accepted. Dili ka welcome ba? Dili ka welcome. Pero dapat dili sa imo nga side. Dapat sa ilang nga side na nga problem.
O sana nila, di sila matagan sa Ebanghelyo, nga naman. Sila may nag-restrain, nga dili ka makaduol. Pero, nung ka nga ikaw may maingon, maimperno paunta mo. No? Ingon pa dyan ka, mag-ampo dyan kung why mo visit ninya. Dahil pa, personalay naman na imo. Tanawa ko sa example, gipakita ni Kristo. Hasta ang mudakop niya mga kaigsunan. Iya pang gitagaan og restoration. Giayo niya. So, extended ang iyang mercy both sa iyang friend o sa iyang foe. Iyang gipakita mga kaigsunan. Number 4. His witness mo ni siya evidence of Christ's power. Ang nakita ni Malchus mga igsoon is the evidence sa gahom ni Christ. Siya mismo mo'y nakaibaw nga agoy kasakit. Sakit oy. Pero ang akong gustong kanang mahibaw-an bitaw kung makita nato ni Malchus, unsay gibati nimo padung sa healing. Okay, makaibaw man ta unsay bation nato padung sa hiwa. Kanang mahiwa ba? Ma-imagine na to kasuway na ba na hiwa inyong kamot sa kutsilyo? No lain kay mamurag alingisi kay paminawon nga lain ni badlis bitaw nga hait kay istanan niya pagkahuman dugo dayon. So naagito siya na feel pagkahiwa agoy unya bayin ta nagkutsilyo nga nipis kaayo mga igsoon. Wa may sword nga nipis kaayo murag kutsilyo. Nga murag nag-blade ba? Baga-baga gyud na. So medyo murag lain gyud pamina. So naay gyud kuan naay feeling ba? Pero ang exciting kaayo nga nindot kayo hibawon unsay feeling sa diyang giuli ba? When we talk about the pain. So, reverse? Unsa ba reverse? Ninduta, kung ano, no? So, di man ta ka-experience yun, anak yun. Okay, kisa may mo uli yung atong hiwaon ni atong dunggan. Kisa man doktora, matod na doktor, ako i-feel, Dok, unsay feeling, tahion pa man ako yun. Mubag pa na, mubag. Katuway hubag-hubag. Diritso ang healing nga mura lagwa mga kaigsuonan. And I believe na agi dugo nga kuan makita kay wa mo to gibalik ang dugo. Ang dunggan na gibalik. Imposible sa guway nagdugo mga igsoon. Dugo gito. Pero pagbalik sa dunggan, nay dugo pero way saman. Unsa kay feelings no? Sa pag-uli. Muli makaingon ko nga, makasuya sa ni Malchus gamay ba? Kay siya gyud mismo naka-experience, ebidensya nga iyang gidaladala. Lifetime na niya na nga nadaladala nga ebidensya nga ang katong gibuhat ni Christ sa iyang dunggan, walay lain makahimo ato. The experience, the personal experience of Malchus with Christ, sa gahom ni Christ. So Malchus carried living proof of Christ's miraculous compassion. Usa ka butang nga dili na makuha sa kang Malchus. Iya ra gyud to. Pwede niya maistorya. Tingali ang iyang mga kauban, uy, usa may gibati nimo. Istorya ra gyud ilang madunggan, but the personal experience lahi gyud. So man karon we can experience Christ in our life. Kinabitang bugat kay mo kasing-kasing, but when you endorse your pain to the Lord, giunsya niya pag-heal ang imo kasing-kasing, turn into gladness and your life into joyfulness mga kaigsunan. Nag-rejoice ka in the midst of your problem. Nya tan-aw sa mga tao nimo nabuang na ka. Kanindot na nga experience. So di na nato huwaton nga pamutlo nato ni atong part sa lawas sa kauman experience nato na may pain mga kaigsunan nga mabati nato nga si Christ iyang i-heal.
O kana ka atong i-experience karon. Ay lasag tuyuan ang sakit magpasakit jud ka sa imong kasing-kasing unsa man nimo. O sakit na ning daan oy daghan kadaghan padlungon sa atong palibot. Kung medyo kulang pa na imuha ka ng imong experience gan daghang badlungon sa imong palibot pagpastor. Pagpastor maka-experience jud ka daghan nagbadlungon sa palibot sa pastor. Tinuod yun na kay gubat maguli. Dili anak kasayon ang pagsunod ni Kristo mga igsoon. Sayon kayo naon-naon. Pero individually, pangutan na imong kogalingon, ganong gudi sumay magyud ang mga Kristohanon. Maglisod kag tubag. Kaya nga naman, di ka kabantay, nagdisobey na di ka. It's a personal battle. Unya ang mga Kristohanon struggling. Kaya the only way to win in this battle, mga igsoon, is to be full of the Holy Ghost. Kinsa may full of the Holy Ghost sa matag simbahan? So a lot of Christians nowadays, defeated Christian. So kung defeated Christian ka, unya nakikpundo ka mga igsoon sa mga katawhan sa Ginoo sa simbahan nga nagkupot sa command sa Ginoo to go and to preach the gospel to every creature. Gubat man na. Naliman ka manguha kag kalag nagikuptan sa yawa. Kadakong gubat ana. Unya kalmado ra kay mga Kristohanon, powerless. Nya makita nimo, wa magyud nimo. Igo ra man ni manimba ni mga Kristohanon na inig Lunes ani wa na may simbahan sa ilang utok. Ay na jud kung di na tinuod mga igsoon. Kay kung di pa na tinuod, awa na makita ng mga disciples sa mga Kristohanon. Diba? Unya makita na nga nag-improve ang imong teaching. Nag-improve ang imong witnessing. Nag-improve ang imong facial expression. Naniman kas kadugay na nato mga kaigsunan o kuyog-kuyog diri mamemorya na nakong angle sa imuhang mugot. Og akong hinumduman ang iyong mga anak ako hinumduman ba nagi iya kaugalingong posisyon. Butangan po natong kalipay ni atong dagway oy. Butangan nato. Mailhan ba ani? Mailhan ning happy ka lang or joyful ka? Mailhan igsoon oy. Basta pa nang happy ka, nakadungog kag joke. Na akin nalingawan, nalipay ka. Pero kani joyful, wa ka nang inanglan og object. It's within you. Mo na lisod kayo i-fake. Kay naa sa imong mga mata, makita gyud nga joyful ka. Unya, labi nagmakitaan ka nga ikaw ra usa, naglakaw ka. Naagi mga Kristiyano, naglakaw. Sa kay kontrato ay. Kay sugag dagway ato. Una inom dumiha, we are witnesses. Ay dyo kong ina nga kani si Marcos mga kaigsunan ang iyang naong wala ni nag-wonder nga, kanindot. Nabalik ang dunggan. Nya kita unsa may experience na to ni Christ nga makapaalsa sad sa atuang image ba? Nga maglakaw-lakaw ta nga nagdaladalat na sa milagro nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. We are the witnesses of His miracles. Yung sa pag milagros Ginoo nga lain mga milagro na imong gibuhat sa kinabuhi. Kanang bang milagro gikan sa Bible ba? Mao na nga milagro ang dapat naton dadon-dadon. Kay buhahan na atay mga taong mahimamat mga kaigsunan, they could see the joy in our heart that nobody else could get it but you. Kay personal experience man na mo ginalisod kaayo mga igsoon kopyahon kanang imuhang experience with the Lord. Wa may makakuha ani kang Marcos ra gyud ni. Mga igsoon.
Mo ni kagamay nga portion sa iyang kinabuhi niya. Wa pa gyud ni siya labot, di man ni kauban ni Kristo. Ato gyud ang giapil ning iyang kinabuhi dinhi maisgutan nato mga kaigsunan. Kay ngano man nagamit ang iyang kinabuhi nga ma-highlight ang karakter ni Christ. Ug dapat mao ni ato ang pangitaon sad sa atong kinabuhi mga kaigsunan nga ma-highlight si Christ sa atong kinabuhi ba. Ang milagro nga gibuhat ni Kristo sa ato individually, maoy ato bitong mapasa ngadto sa mga tao unsa kanindot si Christ. Kay kung dili na nato buhaton, puros ta comment sa atong simbahan. Sa among simbahan, kana mong pastor, kana mong mga kauban, mga Kristohano diha, ba lay gaayo. Nya ka imong ba kumusta? Sa diyang imo nang gibuhat, kumusta may imo ba? Wa ka kadungog nimo? In other words, we are in the same boat. We are in the same problem. We have the same enemy. Kung usin tabo sa imong igsuon, pwede na may tabo nimo. So nganong buhaton man nimo sa imong igsuon, ang dili nimo gustong buhaton sa imong igsuon diha nimo. That's a golden rule. Nakasabot ta igsuon? So instead na magsigit ang pangita diha sa mga sipyat sa atong mga igsuon og atong isabwag didto sa kahanginan, unsa may gibuhat ni Kristo sa imong kinabuhi, mo na ay imo angay isabwag. Amen. Kaya wa makagisugo mga kaigsuonan nga paghimantay diha. Unya i-share didto sa mga katawhan. Mo man ay gusto sa yawa. Pero ang gusto sa Ginoo nga ug unsay gibuhat ni Christ nimo, mo'y imuhang isabwag ngadto sa uban. So si Marcos, bulahan ni siya nga tao, nagdaladala na gini siya mga kaigsuonan. Ug hinaot pagkita nga nagdaladala pod sa kanindot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kita ra po'y pwede mo isgot ana sa uban. Ayaw paghilom-hilom. Hello? Honestly in your heart, naa ba kay ika panabi sa kanindot ni Kristo sa imong kinabuhi? Unsa man be? Nga gipamata ka kada buntag? Okay, pangutanon ka, unsa man kanindot ang Ginoo sa imong kinabuhi? Gitagaan ko niyag kusog. Unsa pa? Gitagaan ka niyag eyesight. Gipamata ka pagkabuntag, mao ra gani maisgutan. Di ako pasabot ba kanang mga extraordinary, beyond normal. So if you are with the Lord, safety is yours. Safety is yours. Kay kung wala pa ni si Kristo sa panahon gihiwa ang dunggan ni Marcos, di mauli. Magdaladala siya mga kaigsuonan, nga wala na siya dunggan. Hantod siyang kamatayon. Why dunggan? Kalain tanawon sa tao, no? Nga ang usaray dunggan na adiri o diriwa na. Pataas buhok. Kalain sa dunggan. Pero pasalamat si Marcos, nga bisan dili siya kauban ni Christ, naa si Christ. How much more kitang mga luwas? How much more? Mo nang ato ning i-grab ang opportunity mga kaigsuonan, being a child of God. Ato ning i-grab, this is kaning siya, one of a kind na opportunity to be with the Lord. So, pasalamat ta mga igsoon, nga naa ni, ato ning dadon-dadon ang living proof unsa kanindot ang Ginoo. Now, in Luke chapter 22, verse 50 to 51, balik-balik rin ni ato mga verses. Kung ganahan mo mangita og laing mga verse, ala paghimo mo og verse, may laing verse, ato di balik-balikon. In verse number 50, unsay ingon sa Bible, and one of them smote the servant of the high priest and cut off, giputol gyud ha, cut off his right ear. 51. And Jesus answered and said, suffer ye thus far. Gibadlong niya. And he touched his ear and healed him. Personal witness. Siya gud mismo naka-witness. Na? Wa niya nakita kay siyempre, so pagkakita na sa amin,
Pero the experience, the feelings. Mo na gusto na ko may bawan. Unsay feelings sa pag-uli. Kay bawa man ta unsay feelings sa pag-cut off. Ang feeling sa pag-uli, hantod sa pagkawa sa samad. Siyempre, wa naman ay sakit, kay wa naman ay samad. Kana mo nindot kayo i-experience, which is, di nato ma-experience na mga igsoon. So, ano na ta maka-experience sa mga broken heart? O niya, giayo ni Christ. Wala na ko sakit eh. No? Makita ka sa mga tao, mga asungot sa kinabuhi, di na ko masakitan, magtanaw nila. Nindot na ka-feeling, so experience na nimo mga kaigsunan. So, keep it. Scripture doesn't record his later response. His healing testified to Christ's identity. Dapat nakailan na to si Malchus. No, walang takhibaw kung saan natabo kang Malchus. So dapat katong iyang personal experience enough na to nga makaila siya kinsa si Kristo. Alright? Kani ato ang mga kaigsunan. The best thing that we receive from the Lord, wala na makalabaw pa when He saved us. Sinang giluwas ka. No? Kaya pa, na-experience ba na mong giluwas ka? How does it feel? Wala lang. Ako siyang gidawat niya. Kauman, luwas na ko. Ra? Unsay mong gibati? Sadyang naluwas ka. And how long siya nga nilast? Katong gibati nimo sa diyang gidawat nimo si Christ. And what do you feel right now? Unsa na may gibati nimo karon sa imong kaluwasan? I-compare mga igsoon, the first time that you accepted Jesus Christ in your heart. The first time nga nakadungog ka, karon kay imo nang gidawat si Kristo, unya na nakuan gyud nimo na nabati gyud nimo sa imong kasing-kasing mga tinuod ang imong nadunggan sa Bible. Naluwas jud ka. Kaya niabot nga sa point sa atong kinabuhi. Nga, imo yung nakuan ba? Nakuan gini mo, nasinati gini mo ang pagtuong nga nakaluwas nimo. Pagtuong diha ni Kristo. Ang kang Kristong pagtuo ba napaambit sa imo. Nga, naluwas ka. Lahi gid eh. Lahi ang moment mga igsoon. So, kumusta naman na nga moment compared today? Kristohanon. Makita pa ba na nimo panahon sa panimbahon? Anak ba ta ka-excited? Simba na pod. Basta kanang malipayon ka, napod gina. Simba na pod. Pero kung di malipayon, simba na sad. Muna'y dakong kalainan. Sad og food. Kaguol og kaon. Kay mo man ni ato pag-abot na to simbahan, kaon na pod. O dili physical food ha. Na may physical food, siyempre manayod to man ta. Pero ang food for the soul, mao imong na-excitedan. No? Magkumbira na pod ang akong kalag karon. Kanindot ani. Naliman ka mga kaigsunan na kay chef nga nagluto sa pagkaon samtang natuog ka. Diba, huy? Naka-realize ba mo ana? Nga samtang nangatug mo, ang inyong chef nagluto. Para inigabot na to diri, magkahimamat na ta, pakanon na mo nako. Lain man inyong tanaw nako, mga saba na po ni pastor. Mangigo na po ni, what yung kakaibaw nga gipakaon ka? No na reason nga nagkasakit ka, kay abi nimo ang akong gihatag nimo dili pagkaon. Ang akong gihatag nimo hilo. O hilo. Wa jud ka kasabot di ay. Mo nang dili ka healthy spiritually. This is food intake ni sa atong espirituhanong kinabuhi. So dawata ang pulong mga kaigsunan, isip pagkaon. Ingon pa sa Bible, mas necessary pa ni siya kaysa kanang ato ang physical food. Mas importante pa ni ang pulong sa Ginoo. Okay, ato ta number 5. His lesson, o sa may lesson na makatunan na to ani. Mercy in the midst of judgment. Naa naman to ang kuan, naa naman to. Dakpo naman siya.
pero naagyapoy mercy ni gawas. Tanawa ra gud na, oh. Naagyapoy mercy nga ni gawas. So, Malchus reminds us that Christ's mission was not destruction but salvation. Kaya pwede ba na yan? Bisag wala na labot ng mga apostles, ino niya nga, alam mo, cool lang mo diha. Let the angels take care of this. Are you listening? Abisan, in just a word, mga igsoon, mahitabo kung say, kuan, pero wala niya gigamit ang iyang gahom. Ang mga angels, pwede siya tabangan, mga kaigsunan, but wala niya nagibuhat. Because He did not come to destroy us. He came to save us. Dati makita na to sa Luke chapter 9, verse number 56a. Ingos Bible, mga kaigsunan, for the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. Mao na nga bisan og kanang gidakop na siya, unya ni-react si Peter, mga igsoon, tawhanon nga pagka-react. Ang pag-respond ni Peter, karnal, mga igsoon, ang pamaagi. Gi-erase ni Christ ang nabuhat ni Peter. Because wala siya na anhi para ana. Which is kaya kayo niyang buhato na, mga kaigsunan. Nga iyang i-avenge ang iyang kaugalingon. Pero wa na niya gibuhat, gitugutan niya mga igsoon nga kunis-kunison ang iyang lawas. Ang iyang mission is to be crucified on the cross. Pero wala na to'y labot, mga igsoon, sa iyang mission nga kunis-kunison ang iyang lawas. Kuha na to, murag subraan na ba? Pero according to the Bible, every stripes we are healed. Naagihapoy kuan, naagihapoy reason, no? Naagihapoy purpose. Every stripe sa iyang lawas, we are healed. Nganong naingon ana man na siya? Because every stripes blood, mga kaigsunan, ni gawas. And we are cleansed through His blood. Hallelujah. Iya ang kasakit, ato ang kaayuhan. Grabiha na nga experience. Mo na kita naka-experience ta ni mga igsoon sa gibuhat ni Christ. Wala siya ni anhi para mo judge. Ni anhi siya para luwason ang katawhan. So even in betrayal and arrest, Jesus extended grace. Sakit kayo ni nga points kinabuhi ni Christ kay i-betray siya mismo sa iyahang apostoles. Gibetray siya ni Judas. Now, even though makaingon ta mga kaigsunan, kay ba naman Ginoo ana? Yes. Pero kung imo naon ba? Paita no, usara sa iyahang pinili ang ni-betray niya. Kay pwede ra ba ato nga walay labot, nakaila lang, nga mao na si Christ. Pero naagyod siya. Naay lesson anak, mga igsoon. So naay betrayal, naay arrest, pero ang grace, mga igsoon, ang grace. So kanay hunaw-naon na to dapat. Muna kung panalitan, mabiktimatan ni Satanas, ayog sugot, mga kaigsunan, nga murag iya kang ma-discourage ba? Ang grace, gi-extend gani ngadto sa nag-betray, gi-extend gani ngadto sa nag-arrest, sa imo pa nga saved ka na. Wala man to gisugo si Judas nga maghikog. Walang niya nakaya. Kaya kung wato siya naghikog, mga kaigsuunan, dako kay siya chance nga malangit gud siya. Siya may ni kuan. Siya may ni kutlo sa iyahang kinabuhi. Iya na tong sipyat. No? Ang grace, mga igsoon, pitig yun ninduta. So, closing reflection. Mas may ni-close na to, na-reflection gamay. Una, the danger of human zeal without spiritual understanding.
Kuyaw ni. No? Ang espada ni Pedro. Sikat man ang manok ni San Pedro. Ato ning pasikaton ang espada ni San Pedro. Oh? The danger of human zeal without spiritual understanding. Daghang kani makita na to sa simbahan. Grabe kay zeal spiritually. No? War freak good ang gawas. Grabe makiglalis. Grabe kay concern kay ko sa buluhaton. No? Kani si pastor. Di naman na wa makay spirituality ana. Kani mga leader sa church. Angyan ni sila seminaron. Asa man na to ipaseminar? Daghan ta madunggan na nas kasimbahanan mga igsoon, daghan kay sila kanang open comment ba? Unya dili sa sakto nga forum. Tuwa dito sa gawas. Ang sakto nga forum, mo request ka, pastor, pwede ba ko makahangyo og kanang open forum sa church? Kaya na ako'y kuan pastor, kay huot kay akong dughan. Ingon ana, unta. Dili kaya tugas gawas, Brad. Kaya ba ka, Brad? Ikaw, Brad, pundok ta, Brad. Awa na, nayawaan ka, eh. Grabe ka imong zeal. Laliman ka, nang recruit ka. Unya sa kanang atong linan, grinwa kay downline. Kamaw man ta ka mag-recruit. Nabitay uban nga, di ko na pwede networking. Oy, kay mauwawan man ko. Pero wala lang sila kay Bao. Isog di kayo. na may ginahinag develop ron kay nakakita ko isog man ni tawhanan ni. Pero nganong mahadlok magyud siya sa ingon ani nga bahin. Pero pa istoryahan dito, unsa man siya ato nang husayon. Kamao man lagi. Kamao mo approach. Kamao maningil. Kamao mo hangyo. Pero nganong di man pag-abot na sa networking, di ko kumao. Ano mauwaw ko approach. Pag mauwaw ka sa networking, mauwaw po ka og discipleship. Kay pareha raman silang drive. Spiritual understanding is very important. More important than human zeal. No? Daghang kipkon kayo, kanang agresibo kayo, pero lack of knowledge. So, nakuha na siya. Mo na siya ba? The difference between disciplined and motivated. Kaning motivated, mahupas. Pero kaning disciplined, tatak. Tatak na niya. Nga disiplinado na siya. Kaya pwede naman naambit na nimo ang imuhang motivation. Na-motivate ka, kay mayuha motivate. Uy. No? Unyang di na ka maminaw niya, lain na po nimo na paminawan, lain na po nimo na adapt. Nawala na imong motivation. Kay, kuha naman ni discouragement naman eh. Pero ang disiplinado, kay baw siya kung siya i-accept, kay baw siya kung siya i-reject. Consistent mga igsoon. So, spiritual understanding dapat mo inaan na to over human zeal. Reflection number 2. The compassion of Christ even toward those aligned with His enemies. Usahay natay kaaway, amigo sa itong kaaway, gikaaway na po nato. Kabantay mo na? Ayaw na kay, suod ba yan sila sa kong kontra? Yung sa may labot na niya. Nakasuway na mga kaigsunan nga nakadungog ka, nga na istorya ngayon na bahin na niya, unya, nisakay ka. Pagkita nimo sa tao nga giistorya, naglain po nimong tanaw niya. Silabot nimo. Huwatang ikaw na po igoon, di makaingon na ka, tinuod yun dito yung kingon nila. O na nakay right nga mulikay, na nakay right nga kanang na precautionary measure nga imong buhaton, pero kanang wa pa kay personal experience anang tawhana, o niya nakadungog lang ka,
Unya pagkahuman mo apil ka, musakay ka sa ilahang di man nasakto nga attitude sa usa ka Kristohanon. Tanawa si Christ, no? Nakita ang compassion even toward those aligned with His enemies. Kauban sa kaaway, pero iyang gitagaag compassion. Reflection number 3. The enduring testimony of divine mercy in the midst of conflict. The enduring testimony of divine mercy in the midst of conflict. Away naman to. Pero unsa may nagpatigbabaw, nagipakita ni Christ, mga igsoon, divine mercy. Maingon ana kalig-on ang mercy sa Ginoo. Dili mapildi, dili malumpag sa bisan unsa nga sitwasyon sa kinabuhi. Kasabaan pa niya si Peter, ayaw ana Peter. Wa man tani, dili na mo misyon na to. Wala kita bitaw, ngano na man ta diri? Because of the Great Commission. Kung why Great Commission, walay church. The reason why na ay church because of the Great Commission. So mao nay mission ni Christ gi-extend niya nato nga iyang linuwas mo nagibuhatan ta niya church para maoy atong station mga igsoon nga magpundok ta isip usa ka lawas, usa ka tumong, usa ka misyon. Which is the Great Commission. O karon, kumusta naman ang misyon? No, di ba? Wala kayo natumbok sa mga membro simbahan. Kinaata diri, tudluan ka how to execute the mission. Di man ka mosunod. O karong hapon, manglakaw na pud mo. Para magbaid sa inyong espada. Training. Ang nakanindot na during training na maluwas. Di ba nindot na? Pare sa itong resources ba? During training, mo income na. O di ba nindot na? Di ba kasagaran pa nag-training ka? Allowance ra? Pasnakon ra ka? Kahit under training pa ka. Pero mga igsoon, training pa lang. No? Dako na og kita. Mo sini sa imong sulwining sa pag-training nimo, ayaw nga naman, di lang maminaw lang ko, ikaw lang lagi. Usaw nimo pagka-train, sige, nag-training kag paminaw? Nya kanina naglingkod ka diyan, nagunsa man ka. Naminaw, nya pag-abot dito, minaw gyapon. O di ba partner mo? Dili kayang usara pirmi, ikaw sige la ka paminaw. Puli-puli mo kay training man. O, during training, naay maluwas, kanindot naman hana. May naman na inyo maluwas, mga igsoon, kay igbalik ninyo, mutagad. Pero kanaw, ano luwas? Mutago na. Mutago. So, nagtago mo na, layo na kayo mong waabtan, kay gano'n man. Kato nyo man nasuluinig, nangawagtang na hilaw man. Maghinumdom naman sila, manghagi na pagturon din. Pero katong tinood na naluwas, mag-atang to, mga mamalik to sila karon katong nagtudlo nako. Nako ipangutana. Di maayaw naman pagkatudlo, at least nakaibaw ka nga, ay salamat Lord, nagamit yung kunimo kay naka-explain day kung nindot ato. O nakinanan makaibaw po mo, kung nag-improve ba mo? Kung saan yung pagkaibaw, nag-improve ba mo, sige na mo og paminaw? Angay pa ba na i-improve ang listening? Oh, mo practice ba kaon niya? O kinsa pay wala pa kasuway og share gyud actual. Kinsa ba kasuway? Kinsa ba kasuway isa kamot og pangutan-on? Ita ninyo. Ngita gyud mo glusot oy. Pag-practice mo para na sa imong kaayuhan. Kay dili baya abi kay naminaw ka, panalanginan ka. Ang katong ni trabaho mo'y panalanginan si Ginoo, dako biyag panalangin ning kalag mga igsoon nga buluhaton. Nakadungog tana? Oh, malay mo kanang imong gi-praktisan nagsulwining mo pud ma-recruit nimo sa atong resources. Di ba? Kay
Nagproblema na siya, kay dili kay siya ka-dispose. Uy! Dadaan ko nagkape sunod. No? Paimnon ko ni. O tinuod ba na atong kape, ana? So mura lang kanindot mga kaigsunan, we have all the resources and all the possibilities that we could help. Unya, ang pinakanindot nato nga ma-help nila is the salvation message. Unya, sa tanan, dili ka kaybaw. Paghatag sa salvation message, di kaybaw. Paghatag sa gospel tracts, mauwaw gihapon. Noon sa. Mo bitaw na kamo, wata mo gi-encourage o hatag na gospel tracts without explaining. May ka, let them bring the gospel tracts in hell. Hindi nakaabot dito eh. Di ba? Let them go to hell with the gospel tracts in their hand. Di nakaabot dito ang gospel tracts daw. Mas gitigaan pa lang ni mo siyang problema hinuon. Kaya mo siya kasabot, unsa na naka-valuable. Pero kung imo na isulti niya, di mo mapugos ang tawag basa, oy. Pero sa musugod siya sa dili, musig kang istorya diha, di na niya pwede trangkahan iyang dunggan. Aminaw ta? So share. Huwag yun ninyo na Ginoo, i-share ang piece of paper. Kundi i-share ang word through your audible voice. Audible yun. Kana madunggan yun. So yung ani kanindot mga kaigsunan kining atong kinabuhi. Nagdaladala na ta sa atong personal experience and now it's about time for us to share what we have experienced with the Lord. We cannot experience what Malchus experienced in his life. Pero naatay personal experience with the Lord. Mao na atong i-share mga igsoon. So that is the life of Marcos and hoping natin na learn bisan tuod anak ka insignificant ang iyang kinabuhi mga kaigsunan tungod lang yun sa iyang dunggan na apil ni siya mga igsoon. No? Pero ambot ko naamoy lesson nakuha ani. Ha? Naamoy lesson nakuha ani? Unsa ka importante? All right? So, sunod, lain na sad nga tao atong isgutan. And exciting. Exciting. Makailatag mga tao ba, no? Nindot kayo. Okay, every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the life of Malchus. And we do not know if he got saved or not, but na a lesson nga among na-learn sa kinabuhi niya, Lord. And kana mao ang pag-highlight sa imuhang grace, sa imuhang gahom, kung unsay mabuhat nimo sa mga katawhan. O unsa ka nindot ang imong tinguha, Lord, namo nga mga hinimo nimo. O salamat kaayo, Lord, nga gitagaan mi nimo og opportunities nga makapasundayag sa imuhang karakteristik ngadto sa mga tao nga wala pa nakaila nimo gyud. Salamat kay Lord nga karon amo na sad nga opportunity to proclaim your name, to proclaim who you are, especially ang salvation nga imong gihatag namo, Lord. So I pray that you will strengthen each believers in this church, O Lord, na wala gi usa unta nga dili ka mao mo share sa salvation message. Tuguti, Lord, nga diha magsugod gyud sila sa pagkat-on, sa pag-share sa kaluwasan. Kay diha gyud magsugod ang among buluhaton sa pag-atiman og kalag. Salamat kay Lord sa altar call. May you please bless your people to kneel down before you and to ask favor from you, O God, that you will use them sa gospel ministry. Salamat kay Lord. And let this be for your glory and honor. In Jesus' name, amen.